Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'na wa anfa'na bima 'allamtana wa zidni 'ilma. Ang lahat ng papuri at pasasalamat at papalik loob ay sadyang naukol lamang sa dakilang tagapaglikha na lumikha sa ating lahat, nagkaloob ng ating mga buhay, ang nag-iisang Diyos na tunay, ang Panginoong Allah, ang kataas-taasan ng pinakadakila sa lahat. Nawa ang kanyang pagpapala, ang kapayapaan, pagpupugay ay mapasa kanyang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sa lahat ng taong nagnanais tumahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Aming mga minamahal at ginigiliw ng mga kababayan na nandito sa ating mahal na barangay Silangan sa Talipapa. Ako po ay bumabati sa inyo ng pagbati ng aming mga Muslim, pandaigdigang pagbati na kung saan pagbati po ng lahat ng mga propeta, magmula kay Adan hanggang kay Propeta Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at magandang hapon or hapon pa naman siguro ngayon, wala pang gabi. Magandang hapon sa inyong lahat at muli po tayo po ay magbabahagi dito sa inyo ng mga kaalaman hinggil po sa pananampalatayang Islam na ang tanging hanyarin, ang tanging layunin namin ay iparating sa inyo ang mensahe ng katotohanan. Mensahe ng katotohanan na buhat pa sa dakilang tagapaglikha sa nag-iisang Diyos at buhat pa ito ay itinuro, ipinangaral ng lahat ng mga propeta. So mga magulang, meron tayong mga libreng babasahin dito. Sana kumuha po kayo. Wala namang bayad. At ito'y Tagalog, naintindihan natin. Sana magpasa-pasa kayo, ha? Kumuha po kayo dito. Libre po ito, walang bayad. At kung sakali po na meron kayong mga katanungan, mga nais bigyang linaw patungkol sa pananampalataya, ito man ay sa Islam na katanungan or ito man ay sa Kristyanismo na relihiyon na katanungan, ay welcome po kayo na magtanong sa atin at ako po ay magbibigay sa inyo ng 100 pesos bilang pagpapasalamat dahil kayo nagtanong sa akin. Dahil naniniwala po kami na ang taong nagtatanong ay tunay na siya ay may hangarin na siya ay naghahanap ng kaligtasan sa kabilang buhay. So ako ang inyong kababayan, si Brother Abdul Qadir. Ako po ay isang balik Islam. Sabi ng balik Islam ay dati din pong Kristiyano katulad ninyo na nag-Muslim. Ginabayan tayo ng dakilang tagapaglikha. Ang nais kong ibabahagi sa inyo mga magulang ay ang patungkol sa mga pagpapayo lamang. Dahil ang relihiyong Islam, ito po ay relihiyon ng pagpapayo. O libre lang po yan, anak. Kuha kayo. Sige, basa-basa kayo, ha? So, ganoon po mga magulang. Ang Islam po na relihiyon ay relihiyon ng pagpapayo at dinong nasiha. O ang Islam na relihiyon ay relihiyon ng pagpapayo, pagpapaalaala. Dahil ang pagpapaalala ay nagbibigay sa atin ng kabutihan. Di ba pag nakalimot tayo, mayroong nagpapaalala sa atin, ay natutuwa tayo dahil tayo ay pinalalahanan. No? Kasi ang taong nagpapaalala, mayroon siyang malasakit sa kapwa. So ganun po, tayo dito nagsasalita ay ito yung bahagi ng pagpapayo namin. Una sa aming mga sarili bilang mga Muslim at pangalawa para sa inyo. So ang aking nais na ipayo ay ang una mga kababayan, kung tayo po ay may Diyos na sinasamba, dahil tayo mga Pilipino ay makadiyos, tayo mga Pilipino ay talagang naglalaan ng panahon sa pagsamba at bibigay ng oras sa ating Panginoon
At ang ating payo dito ay kung meron kayong Diyos na sinasamba at dinadakila, ay kailangan pong tiyakin natin mga magulang na ang Diyos na ating sinasamba, pinalalanginan, ay siya ang dakilang tagapaglikha sa lahat. Yan po napakahalaga. Kasi kung tayo ay sumasamba, umikilala sa Diyos, pero ang Diyos na ating sinasamba ay hindi naman tagapaglikha, aba, masasayang yung ating mga pagsamba. Kasi ang tunay na Diyos, ang kriteriya sa pagkilala sa tunay na Diyos ay kailangan ang Diyos ay creator, tagapaglikha ng langit at ng lupa. Dahil kung sasamba tayo sa kapwa natin nilikha, masasayang po ang ating mga pagsamba kasi hindi po ito tatanggapin ng dakilang tagapaglikha ang tunay na Diyos na lumikha sa atin. Kailangan, pag sumamba tayo, dapat direct lang tayo sa dakilang tagapaglikha na lumikha sa ating lahat. Yun po ang Panginoong Allah. Kaya sa Islam, ang pangulong kautusan dito sa Islam na itinuturo ng mga propeta, sabi ng Panginoon Diyos na si Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kaya dapat malaman ng tao kung sino ba ang Diyos na kanyang sinasamba. Tunay ba na Diyos ito or baka katulad lang din natin na isa lang ding nilikha. So kailangan po na magnilay-nilay tayo mga magulang. Kasi sayang ang ating mga pagsamba kung hindi naman natin ilaan doon sa tunay na Diyos na lumikha sa atin. Kaya nga sinabi ng Panginoong Diyos na tagapaglikha na si Allah, "Zalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Sabi ng Diyos, ng Panginoong tagapaglikha, sapagkat ang tunay na Diyos na dapat nating sasambahin, siya ang creator, siya ang manlilikha, at siya po si Allah. Si Allah po, siya po ang manlilikha sa ating lahat. Si Allah ang lumikha sa akin, sa inyo, sa lahat ng mga nakikita at hindi nakikita. Ang manlilikha po, ang Diyos na tunay ay ang Allah. Kaya isa sa pangalan ng Allah, ng Diyos mga kababayan, sa kanyang tinatawag na asma wa sifat, yung kanyang mga pangalan ay Al-Khaliq. Ang Al-Khaliq, siya po ang Diyos na tagapaglikha. Allahu khaliqu kulla shay. Si Allah, ang Diyos na manlilikha, ay naglikha ng lahat ng bagay at siya rin po ang mangangalaga sa kanyang mga nilikha. Kaya si Allah po ang mangangalaga sa atin sapagkat siya ang naglikha sa atin. Kaya marapat po na tayong mga tao na naghahangad ng kaligtasan, atin po itong pagnilay-nilayan. Kailangan po na ang Diyos na ating sinasamba, siya ang the ultimate creator. Siya po ang tagapaglikha, katulad ni Allah. Si Allah, hindi lang po siya Diyos naming mga Muslim. Si Allah, siya po ang Diyos nating lahat. Tinatawag po siyang Rabbul Alamin. Nung si Moises ay umakyat sa Mount Sinai, sa bundok ng Sinai, upang kinuha niya doon ang Ten Commandments, doon po nagpakilala ang Diyos kay Propeta Moises. Sabi ng Diyos ng tagapaglikha kay Propeta Moises, "Innani ana Allah Rabbul Alamin." Sabi ng Diyos ng tagapaglikha kay Propeta Moises, nung umakyat si Propeta Moises sa Mount Sinai, kilala natin si Propeta Moises, di ba? Doon po nagpakilala ang Diyos kay Propeta Moises. Sabi ng Diyos doon ng tagapaglikha, "Ya Musa, o Moises, innani ana Allah." Tunay na ako nga si Allah. La ilaha illa ana. Kaya't wala ng Diyos, wala ng Panginoon na marapat ninyong sambahin kundi ako lamang. So siya lamang ang marapat sambahin, si Allah. Dahil siya ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Siya ang Al-Khaliq, siya ang tagapaglikha. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard. Si Allah ang naglikha ng kalangitan at ng kalupaan at anuman ang nasa pagitan ng langit at lupa. Tayo yung mga tao, kabilang tayo sa pagitan ng langit at lupa.
Sino ang naglikha noon? Ang Panginoong Allah na Creator na tinatawag na Al-Khaliq. Si Allah din po mga magulang, siya po ang tinatawag na Ar-Razik. Siya ang nagbibigay sa atin ng mga panustos ng ating mga pangangailangan. Ang isda sa karagatan, si Allah ang naglikha niyan. Ang mga prutas, mga gulay na ating kinakain at binibinta, si Allah din po ang naglikha niyan. Ang mga palay, ano man ang ating kinakain dito sa mundong ibabaw, si Allah po ang naglikha niyan. Kaya po sa pananampalatayang Islam, ang nararapat sambahin po Allah. Siya lang po, si Allah ang tunay na Diyos dahil siya ang pinagkakautangan ng ating mga buhay. Siya ang nagtutustos sa atin ng ating mga pangangailangan. Si Allah po ang tunay na Diyos, wala pong pangangailangan sa atin. Sambahin mo natin si Allah, araw at gabi, oras-oras, minuto, hindi kailangan ng Panginoong Allah yan. Bakit? Dahil siya ay makapangyarihan. Siya ang dakila. Wala na siyang kailangan sa atin. Pero tayong mga tao ang nangangailangan sa Panginoong Allah. Bakit? Dahil nangangailangan tayo ng kanyang gabay. Nangangailangan tayo ng pagkain. Lahat ng ito, tubig, hangin, galing sa Allah. At nangangailangan tayo lalong-lalo higit ang paraiso sa kabilang buhay. At si Allah ang naglikha ng paraiso. Kaya po, sa pananampalatayang Islam mga magulang, napakasimple at napakadaling unawain ang katuruan ng pananampalatayang Islam. Ang naglikha ng lahat ng bagay na ating kinakain tayo sa ating sarili, sino naglikha sa atin? Huwa al-mustahiku lil ibadah. Siya ang nararapat at may karapatan sa ating mga pagsamba. Kaya nga, kung nalilito tayo mga magulang kung sino ba ang Diyos na ating dapat sambahin, kasi sa panahon ngayon, napakaraming Diyos ang sinasamba ng mga tao. Hindi lang po iisa ang Diyos, marami ang Diyos. Ang Diyos ng mga Hindu, iba ang Diyos nila, si Gautama Buddha. Payag ba tayo na si Buddha ang Diyos natin? Bilang Kristiyano, hindi tayo papayag na si Buddha ang Diyos natin. Pero yun ang Diyos na sinasamba ng mga Buddhist. Kung dumako naman tayo sa mga Mumbai, sa India, sa Nepal, ang Diyos na kanilang kinikilala at sinasamba ay isang baka. Ha? Isang baka. Yung baka na kinakain natin, sinasamba ng mga Hindu. Papayag pa tayo na ang Diyos natin ay baka? Hindi tayo papayag kasi ang baka kinakain yan. Pero doon sa India, pag nagkatay ka ng baka, kakatayin ka din nila. Kasi Diyos nila ang baka. Payag ba tayo na baka ang Diyos natin? Hindi. Pero yun ang Diyos ng mga Hindu. At dito naman sa ating bansa na lamang na Pilipinas, ang Diyos dito na sinasamba, hindi naman lingid sa ating kaalaman, ay isang tao na anak ni Maria na si Jesucristo, na isa lamang na propeta at sugo. So iba ang sinasamba ng Kristyanismo, ibang sinasamba ng mga Hudyo, ibang Diyos naman ang sinasamba ng mga Buddhist at mga Pagano. Therefore, napakaraming Diyos. Ngunit ang totoong Diyos, ang tunay na Diyos na dapat nating sasambahin ay nag-iisa lang mga magulang. Kaya kung nalilito tayo kung sino ang Diyos na dapat nating sasambahin, dahil napakaraming Diyos ngayon na naglitawan, na maraming Panginoon na, sa Islam napakadali pong mauunawaan. Ito po ay binigyan linaw ng Diyos na tagapaglikha kung sino ba ang Diyos na nararapat nating sambahin. Sinabi ng Diyos na may lalang sa ating lahat na si Allah, sabi niya, Ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladhi khalaqakum walladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ang ibig sabihin po mga magulang, dahil Arabic po ito na wika, sapagkat ang huling propeta ay Arabo na si Propeta Muhammad, sumakanya naman pagpapala at ibinaba ang Quran, ang final testament ng Diyos, ng tagapaglikha. Diba, ang Bible may Old Testament, may New Testament. Ang final testament, ito po yung banal na Quran. Purong salita ng Diyos.
na kung saan sinabi ng Diyos na tagapaglikha, o mga tao, tayong mga tao, tinatawagan tayo ng Diyos na tagapaglikha, na si Allah. O mga tao, sambahin ninyo ang Panginoon. Sinong Panginoon? Dahil maraming Panginoon sa panahon ngayon. So, ang Panginoon daw na nararapat sambahin, Alladhi khalaqakum. Ang Panginoon na siyang lumikha sa inyo. Ang Panginoon na lumikha sa atin, siya ang nararapat at may karapatan sa ating pagsamba. Diba? Naniniwala tayo na may nag-iisang Diyos na tagapaglikha sa lahat? Creator. Yun ang dapat nating sasambahin. Na tinawag ni Jesucristo sa kanyang panahon, sa kanyang lingwahe na Aramaic. Sabi ni Jesus, Ili, lamma sabaktani. Diba? Si Jesucristo kasi sa kanyang panahon ay Aramaic ang kanyang lingwahe. Hindi po siya Pilipino para magtagalog. Hindi niya alam ang silangan. Si Jesucristo po ay Palestino. At ang mga tao sa Palestine ngayon ay mga Muslim. Kababayan ni Jesus. Islam ang relihiyon. Pero sa panahon ni Jesucristo, dahil nauna siya kay Prophet Muhammad, ang kanyang lingwahe ay Aramaic. At ang Biblia ngayon, wala na tayong makikitang Aramaic. Yun po ang original na Ebanghelyo ni Jesus sa wikang Aramaic na kanyang mother tongue. Kaya sinabi ni Jesucristo, Ili. Katumba sa Tagalog, Diyos ko, lama sabaktani. Bakit mo ako pinabayaan? Sabi ni Jesucristo, nagrereklamo siya. Diba? Nung ikasiyam na oras, nung siya'y naghihingalo, naghihinagpis, umiiyak, tumatangis, at humihingi ng tulong sa Diyos. Sabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Yung ili, mga magulang, ili, ayon kay Jesus sa wikang Aramaic, katumbas po yan ng Allah. Kasi yung Allah, Arabic na salita, yung ili, Aramaic na lingwahe ni Jesucristo, at ang Elohim ay Hebreo na lingwahe naman ni Propeta Moises. Yan po ay Semitic language. Magkapatid na salita, ang Hebreo na salita ni Propeta Moises, Aramaic na salita ni Propeta Jesucristo, at Arabic na salita ni Propeta Muhammad. Yung tatlong salita na Elohim, Ili at Allah, iisa lang po yung mga magulang. Kung alam na natin yung Semitic language, hindi na tayo malilito. Tignan yung mga Kristiyano sa Palestine, may mga ilan dyan. Lebanon, may mga Kristiyanong ilan dyan. Sa Egypt, ang tawag nila sa Diyos ay Allah. Kristiyano sila. Kristiyano sila, pero Allah ang Diyos nila. Hindi sila tumatawag na Ama. Hindi sila tumatawag na Jesus, Allah. Pero Kristiyano sila. Dahil nauunawaan nila ang lingwaheng tinatawag na Aramaic, Semitic sa Arabic. Kaya po ang tunay na Diyos dapat ay Allah. Allahul ladhi khalaqas samawati wal ard. Siya si Allah ang lumikha ng lahat ng bagay. Lahat ng bagay nakikita at hindi nakikita, siya po ang Allah, mga magulang. Ang Allah, hindi lang siya Diyos naming mga Muslim. Siya ang Diyos ni Jesucristo, si Allah ang Diyos ni Moises, ni Abraham, si Allah ang Diyos ni Noah, ni Adan, ng lahat ng mga propeta. Kaya nga ang mensahe ng lahat ng mga propeta ay iisa lang po, mga mahal na magulang. Sabi ng mga propeta, ating mga basa sa banal na Quran, wa ilahukum ilahun wahid. Ang ibig sabihin ng mga magulang, sabi ng mga propeta, maging si Jesucristo, at ang inyong Diyos, inyong Panginoon, ay nag-iisang Diyos at Panginoon lamang. Nag-iisa lamang. Huwallah. Siya si Allah. Alladhi khalaqakum walladina min qablikum la'allakum tattaqun. Siya si Allah na lumikha sa inyo, mga magulang. Lumikha sa akin, sa ating lahat. Lumikha sa lahat ng bagay na ating tinatamasa at pinakikinabangan. Yan po ang Allah. Siya ang naglikha sa mga propeta, nagsugo sa lahat ng mga propeta para tayong mga tao ay gabayan
tungo sa matuwid na landas, tungo sa pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha ang Panginoong Allah. Kaya ang mga mensahe ng mga propeta, sabi ng Diyos sa tagapaglikha, sa ating mababasa sa maluwalhating Quran, walakad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Sabi ng Diyos na tagapaglikha na si Allah, mga mahal na makababayan, mga magulang, katotohanan, nagpadala ako, nagsugo ako ng mga propeta, mga mensahero, isinugo ko sa mga lugar na magkakaiba at panahon. Ano ang purpose? An i'budullah, upang sambahin lamang ang tanging iisang Diyos na pinagkakautangan ng ating buhay at siya po ang Panginoong Allah. Yan po ang purpose ng pagsugo ng mga propeta, mga magulang. Bakit isinugo si Propeta Jesucristo? Bakit isinugo si Propeta Muhammad? Si Propeta Moises? Bakit isinugo si Propeta Abraham? An i'budullah, para sambahin lang, para kilalanin lang na may nag-iisang Diyos na tunay na karapat-dapat na ating sasambahin. Kaya lahat ng mga propeta, ang kanilang katuruan ay iisa lang po, mga magulang. Lahat ng mga propeta, ang kanilang katuruan ay ashhadu an la ilaha illallah. Lahat ng mga propeta sumasaksi, sumusumpa na mayroon lang iisang Diyos na Panginoon na tunay na ating nararapat sambahin. Kaya nga si Jesucristo sa kanyang panahon, ang kanyang pangulong kautusan, mga magulang, ay nakasaad sa inyong Biblia, Marcos 12:29, na kung saan sinabi ni Jesus, makinig kayo, Israel. Shama Israel, ayon sa lingwahe ni Jesucristong Aramaik. Kasi kaming mga Muslim, kami ay nag-aaral ng Arabic at pinag-aralan namin ng kaunti ang Aramaik. Kaya sabi ni Jesucristo sa kanyang panahon na nangaral siya, Shama Israelo, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ano ibig sabihin, mga magulang? Sabi ni Jesucristo, makinig kayo ang kanang Israel, ang Panginoon nating Diyos, kasama ang sarili ni Jesucristo. Sabi niya, meron siyang Panginoon, ang aking Panginoong Diyos, at inyong Panginoong Diyos ay iisang Panginoon lamang. Nakita niyo, mga magulang, mga mahal na kapatid, mga kaibigan, sabi ni Jesus, meron lamang nag-iisang Diyos na kanyang Diyos at ating Diyos. Ibig sabihin, iisa ang Diyos natin. Iisa ang Diyos ni Jesus, iisa ang Diyos natin. Ang kanyang pangalan ay Allah. Kaya sabi ni Jesucristo, sambahin niyo ang nag-iisang Diyos, ang Panginoong Allah, ng buong lakas, buong puso, buong kaluluwa, at buong isip. Ang sabi ni Jesucristo, habang nabubuhay pa tayo, ibuhos na natin ang ating pagsamba doon lamang sa nag-iisang Diyos na kanyang Diyos at ating Diyos. Kaya sa banal na Quran, sinabi ng Diyos na si Allah, na si Jesucristo, ganito ang aral. Sabi ni Jesucristo, wa inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hada siratun mustaqim. Malinaw po, mga magulang, ayon sa sinabi ni Jesucristo, ni Isa ibn Maryam, sabi niya, at katotohanan, si Allah ang aking Panginoon, inyo ring Panginoon, kung kaya't sambahin niyo si Allah. Ito ang matuwid na landas. Ang matuwid na landas, mga magulang, na siyang ating minimiting kaligtasan. Ang matuwid na landas patungong paraiso, ayon kay Jesucristo, ay ang sambahin lang daw ang Panginoong Allah na kaniyang Diyos at ating Diyos, at ito ang matuwid na landas. Malinaw po, mga magulang. Kaya kung tayong mga tao naghahangad ng paraiso, naghahangad tayo ng kaligtasan, tiyakin natin na ang sinasamba nating Diyos, siya ang tunay na Diyos na lumikha sa lahat sa atin. Yan po ang katotohanan. Huwag tayong sumamba sa kapwa nilikha. Kung ang sinasamba natin ay kahoy, bato, simento, tao,
ay hindi po yan Diyos. Ang Diyos, wala pang nakakakita sa Kanya, hindi mo mahawakan. Paano mo sasambahin ang mga nilikha? So sa turo ng Islam, bakas ng matuwid na relihiyon ay nagtuturo ng direkta sa pagsamba lamang sa dakilang tagapaglikha. Sa tingin mo mga magulang, ano ang tama? Pagsamba sa tagapaglikha na si Allah o pagsamba sa mga nilikha katulad ni Jesucristo na anak ni Birheng Maria na isang tao, di ba? Pag-isipan nating maigi. Ha? Ang buhay natin sa mundo ay panandalian lamang. Hindi tayo magtatagal dito mga magulang. Lahat tayo, babalik tayo sa Allah. Babalik tayo sa dakilang tagapaglikha. Paano tayo maliligtas kung hindi natin sambahin ang tagapaglikha? Kung hindi natin sasambahin ang lumikha ng paraiso, paano tayo maliligtas sa kabilang buhay? Tandaan natin may impyerno, hindi lang paraiso sa kabilang buhay. Dalawa ang ating hantungan doon. Ang paraiso kapag sinamba mo si Allah, ang tunay na Diyos na manlilikha, at ang impyerno na kasadlakan, tahanan, tirahan ng mga taong mapagtambal sa pagsamba sa Allah na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil mga magulang, ang kasalanan na walang kapatawaran sa Panginoong tagapaglikha na si Allah ay ang sumamba tayo sa kapwa mga nilikha. Ang pagsamba sa tao, sa propeta, sa anghel, sa bato, sa siminto, yan po ang dahilan para masadyak ang tao sa naglalagablag sa apoy sa impyerno habang buhay. Yan po ang kasalanan walang kapatawaran. Ang magtambal tayo, ang magsamba pa tayo sa kapwa nilikha katulad natin. Ano ang sabi ng Diyos na tagapaglikha na si Allah? Na ito'y sinabi mismo sa bibig ni Jesucristo. Sabi ni Jesucristo, wa id qala Isa ibnu Maryam, ya bani Israel, ibudullah, Rabbi wa Rabbukum. Yan ang sabi ni Jesucristo. Innahu may yusrik billah, fakad harramallahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidhalimina min ansar. Yan po ang sinabi ni Jesucristo mga magulang. Sabi ni Jesucristo, at sinabi ko sa mga taga-Israel na ang Diyos, aking Panginoon, ay si Allah. Yan ang sinabi ni Jesucristo. At sinuman nagbabala si Jesucristo sa mga tao, sinuman ika ni Jesucristo ang magsamba o sumamba pa ng iba pa kay Allah, sumamba sa mga Diyos-Diyosan, ay magiging bawal sa kanya ang paraiso, ang kalangitan ng Diyos sa kabilang buhay. At ang kanyang magiging tirahan ay ang naglalagablab na apoy sa impyerno. Dagat-dagat ang apoy kapag tayo ay magtambal sa pagsamba sa Allah. Kaya po mga magulang, bilang mga Muslim, nagpapaalala lang po kami sa inyo. Pinapaalalahanan natin ang bawat isa una sa aming sarili at pagkatapos kayo ng mga Kristiyano. Dahil ang pinakamalapit sa amin na mga Muslim ay sila yaong nagsasabi na sila ay Kristiyano. Kaya huwag nating hawakan, panatilihin ang kasalanang walang kapatawaran, ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi yan kayang patawarin ng Allah mga magulang. Kayo man ay gumawa ng napakalaking kasalanan na puno man ang mundo ng kasalanan, umabot mo sa kalangitan, huwag lang tayong sumamba ng iba pa maliban kay Allah. Huwag lang tayong magtambal sa Kanya. Papatawarin tayo ng Allah. Nasing lawak ng laki ng mundo na kapatawaran. Ganun po kamahabagin ng Panginoong Allah. Huwag lang tayong magtambal sa pagsamba sa Kanya. Kaya habang nabubuhay po tayo mga magulang, ang payo namin bilang mga Muslim, magbalik loob tayo sa pagsamba sa Panginoong Allah na Siya ang Panginoong tunay, ang tagapaglikha, niluluwalhati ng kanyang lahat ng nilikha sa kalangitan at sa kalupaan, niluluwalhati, pinupuri, dinadakila ang Panginoong Allah. Siya ang tunay na Diyos na nararapat sa ating pagsamba mga magulang. Si Jesucristo, sa Islam, hindi natin tinatakwil si Jesus. Mahal namin si Jesus higit pa sa buhay namin bilang mga Muslim. Pero ang pagmamahal namin kay Jesus,
nilagay namin sa tamang kalagayan kung paano ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang isang dakilang propeta, sugo lamang. Hindi siya Diyos, hindi siya anak ng Diyos, hindi siya Diyos na nagkatawang tao. Sabi ni Jesucristo, makinig kayo Israel, ang Panginoon kong Diyos at inyong Panginoon, iisang Panginoon lamang. Itinuturo ni Jesus na may nag-iisang Panginoon lamang. Period, wala ng pangalawa, wala ng tatlong persona. Iisa lang ang Diyos ayon kay Jesucristo. Kaya ang buhay na walang hanggan na itinuturo ni Jesus, na inyong ding mababasa sa inyong Biblia sa Juan 17 talatang 3, ayon kay Jesus, ang buhay na walang hangganan, ang kaligtasan, ay makilala kanila na ikaw lamang ang tangi at tunay na nag-iisang Diyos. Ngunang kaligtasan ayon kay Jesus, ang kilalanin natin ang nag-iisang Diyos, ang sambahin natin ang Panginoong Allah, mga magulang. Kaya inanyayahan po namin kayo mga magulang. Inaanyayahan natin kayo sa katotohanan. Sa Islam, walang sapilitan sa relihiyon. La ikraha fid din. Kad tabayana rushdu minal ghay. Dahil ang katotohanan ay napakalinaw, hayag, at ang kamalian ay hayag at napakalinaw din. Kaya, meron tayong mga libreng babasahin dito. Sana kumuha po kayo, walang bayad. Libre po yan, ha? At kapag may tanong kayo, bibigyan natin kayo ng 100 pesos. 100, ha? Kahit anong klaseng tanong po, mga magulang. Ha? Kahit anong klaseng tanong, welcome po, ha? Wala tayong tinatagong mga aral dito. Lahat, nilalahad sa Islam ang katuruan. Sapagkat ang tunay na relihiyon, walang tinatago, bagkus lahat nilalantad. Lahat dahil ang katotohanan, sabi ni Jesus, hanapin ninyo, sapagkat ang katotohanan siyang magpapalaya sa inyo. So, yun po mga magulang. Magsaliksik tayo ng katotohanan para makalaya tayo sa ating mga kinagisnan na paniniwala na hindi tayo nakapag-isip. Minana lamang natin sa ating mga magulang. So hanggang dito na lamang dahil oras na po ng pagdarasal. Kung mayroon po tayong nasabi na nasaktan namin ang inyong mga damdamin, humingi ako ng patawad paumanhin. Tunay po na kami mga Muslim, nagmamalasakit lamang po sa inyo. Gusto namin kayong makasama sa paraiso at ayaw namin kayong mapunta sa impyerno. Kaya po kami nagbabahagi dito. Hindi po tayo nagsasalita para manghingi. Bawal po sa Islam yan. No? Kami pa po ang magbibigay sa inyo basta magtanong kayo. Kahit anong klaseng tanong. Sige po. Sige po. Salamat po. Ano ay turo ng Amahan namin. Okay. Nasa Bible yan, brother, no? Na sinabi ni Kristo na kapag kayo ay manalangin, ganito ang inyong sasabihin, di ba? Kasi dati po ang Katoliko, hawak-hawak kamay papuri sa Diyos, di po ba? Sinasabi doon, Amahan namin, kinakanta ka, di ba? Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Kung ating pagnilanilayan ang talata na ito sa Biblia, ang Diyos daw ay nasa langit at atin daw sasambahin ang kanyang pangalan. So yun daw ang Diyos na nasa langit na nag-iisang Panginoon, brother, may pangalan. At yun daw ang sasambahin natin. Sa panahon ni Moises, brother, kilala mo si Propeta Moises? Si Propeta Moises, nung kinuha niya yung 10 Commandments sa Mount Sinai, nagpakilala ang Diyos sa kanya. Kasi hindi po tayo na pwede na tayo mismo magsabi na ito'y pangalan ng Diyos. Hindi. Kailangan siya mismo ang magsabi. So sinabi niya kay Moises, sa kunal na Quran mababasa natin, Innani ana Allah. La ilaha illa ana. Arabic and Madras sa Tagalog, dito pong pagkakasalin. Sabi ng Diyos kay Moises, katotohanan, ako si Allah. Walang Diyos, walang Panginoon, kundi ako lamang. Kung ating babalikan, brother, yung 10 Commandments, unang kautusan, yun din ang mensahe doon ng Diyos kay Moises. Ako ang Panginoon yung Diyos, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin. So, ibig sabihin, brother, yung pagtawag na Ama, brother, hindi yan pangalan ng Diyos. Bakit? Kasi yung Ama, titulo. Tulad natin, may anak tayo, Ama tayo, titulo. Pero may pangalan tayo.
So, yun ang alamin natin. Ano ba ang pangalan ng Diyos? Sa panahon ni Cristo, brother, ni Jesus Christ, no? Tinawag niya ang Diyos na Ili, di ba? Ili, Ili, lama sabaktani. Or Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sa lingwahe ni Jesus Cristo, brother, sa kanyang panahon, nagsasalita siya ng Aramaic. Aramaic ng kanyang lingwahe. At yung Arabic, brother, Allah. So yung Arabic at Aramaic, brother, Semitic language, magkapatid. Iisa lang po ang kahulugan, brother. Yung Allah, Ili, at Elohim, ayon kay Propeta Moises sa Hebreo, isa po ang kahulugan doon, yung God, the Almighty Creator. So ang totoong pangalan ng Diyos, brother, ay Allah. Kaya yung Allah, hindi lang po Diyos namin, Diyos natin lahat. Siya po ang tagapaglikha ng langit, ng lupa sa atin. Kaya sa Islam po, kung sino po ang lumikha sa atin, brother, siya lang po ang sasampahin natin. Siya po si Allah. Opo, opo. Masya Allah. Maganda. Isang buhay natin kasi sa amin, brother, sa bilang mga Muslim, meron kaming basihan para maging tama yung pagdarasal. Okay. Mashallah. Magandang tanong mo, brother. Sa Islam, brother, para maging tama ang ating pagdarasal, naaayon ito kung paano magdarasal ang mga propeta. Like Jesus Christ, paano magdarasal si Jesus Christ? Nagpapinapa sa lupa, parang Muslim. Opo. Oh, pero ang tamang paraan, brother, talaga ay, kasi, di ba pare, paano, sampulan mo pag-unawaan mo, no? Pag bumili tayo ng cellphone, bumili tayo ng mga electronic, may kasamang manual doon, maliit na booklet. Kasi kapag nasira, o anumang paggamit natin, ay naayon sa tama. So tayong mga tao, brother, para makasigurado tayo tama yung ating pananampalataya, yung pagsamba natin, pagkilala natin sa Diyos, alinsunod kung paano sumamba ang mga propeta. Kung sino ang sinamba ng mga propeta, brother, yun ang tama. Diba? Kung sino sinamba ni Jesus Christ, ni Moises, ni Abraham, ni Noah, yun ang Diyos na tunay. Yun po ang sinasamba namin, brother. Oh, maganda yan. Talagang sinusuri talaga. Oh, Masya Allah. Oh. Kasi ang Pangulong Kautusan ni Hesus Kristo, brother, nasa Biblia, sa Marcos 12:29, sabi niya, pakinggan niyo o Israel. Kasi isunugo sa Israel. Ang aking Panginoon at inyong Panginoong Diyos, iisang Panginoon lamang. Itinuturo niya na may nag-iisang Diyos. Kaya sa Islam, brother, yun ang sinamba namin. Oo, sambahin natin ang ngalan ng Diyos. Kaya hindi tayo pwede sumamba sa mga kapwa nilikha natin. Kasi kapag sinamba mo ang nilikha, ay tagapaglikha, magagalit yun. At pinagbabawal niya na sumamba tayo ng iba. Kaya sa Islam, brother, dati ako Katoliko. Bakit ako nag-Muslim? Kasi nakita ko sa Islam ang malinis pagdating sa pagsamba. Bakit malinis? Kasi direct lang po kami. Kung sino yung creator, tagapaglikha, doon kami sasamba. Pero anong reliyon mo, brother? Anong reliyon niyo po kung marapatan? Pinasok mo yung ibang mga reliyon. Hindi mo sinubok ang Islam, brother. Pasukin. Masya Allah. Maganda, Masya Allah. Ito, bibigyan kita nito. Meron dito mga verse sa Biblia at sa Quran. Nag-uusap yung mga scholars ng Christian at scholars ng Muslim. Nagtalakay sila. Marami kang matutunan dyan. Maraming salamat sa tanong mo, ha? Na may gabayan. Inshallah. Taga saan ka ba? Nagkabilalita ako. Dito ka. Masya Allah. Nasa barangay ka pala. Sige, salamat ha. Salamat.
Salamat. Asya, nakakatawa ang kapatid. Alhamdulillah. So yun ang kailangan natin tulad ng kapatid. Na tayo ay magsaliksik ng katotohanan. No? Magiging open-minded tayo. Para magabayan tayo ng tunay na Diyos na tagapaglikha. So maraming salamat po sa lahat. Hanggang dito na lamang po. Subhanaka Allahumma bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At assalamu man ittaba'al huda. Nawa ang gabay, ang hidayah ay mapasa inyo mga mahal na magulang at mga kaibigan. Maraming salamat po. At kung gusto nyo kumuha ng babasahin, may libre po tayong babasahin dito. Kumuha po kayo dito, wala namang bayad po. Kuha kayo mga iyo. Yan, pakibasa na lang ha. Ito sa'yo po, Shana. Thank you. So maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli, maraming salamat.